Nang nag-alisa ng mga barko dito sa Port of Liloan dahil sa pag-repair ng ating tulay, itong mga tindahan dito ay lahat ay nakasara. Kaya ang gikag Davao, di naman ka diretso sa Liloan kay guba man ang tulay. Mula nang nagtritans ng padanin, wala ng barko kahit isa. At ito ang 77 million project ng Liloan Southern Leyte Wawa Bridge, Philippines. Nang dahil sa malakas ng lindol on last year, January 2025, ay inimplementa ng DPWH ang tulay ng Liloan na ang makapasok at makalabas lamang ng tulay na ito ay nagbibigat lamang ng 3 tons pababa dahil sa marami na itong mga kalawang at yung iba ay nabubutas na. At para maiwasan ang mga pangyayaring hindi nating inasahan at baka may madisgrasya pang mga biyahedor, mga pasahero, lalo na ang mga residenteng naninirahan dito sa ilalim ng tulay. So itong tinatayuan natin ngayon ay nasa dulo tayo ng Leyte or nasa southern part ng Leyte. At iyang island na yan, ayan yung Panaon Island. At itong bridge na to ay ito yung nagkukunikta ng dalawang island. At itong bridge na to ay nasa almost 50 years old na dahil ginawa ito noong 1977. Nang iniimplementa dito ang 3 tons pababa ay marami ang naepektuhan dito. Ang una, naepektuhan dito ang kita ng municipality ng Liloan. Pangalawa, marami ang mga karinderya at tindahan ang nagsasara. Pangtatlo, dagdag gastos na naman sa mga pasahero. At pang-apat, tumataas ang mga bilihin. At lahat ng mga ito ay pag-uusapan nating lahat. So ito yung tinatakutan ng mga ibang residente dito sa Liloan dahil itong expansion joint ay malaki na ang kanyang distansya. At nagsimula yung kanilang takot dito nung lumindol ito ng malakas noong January 2025. So itong expansion joint ay may purpose ito dahil lahat ng mga malalaking tulay ay may ganito at ang kanyang purpose dito ay kapag masira ditong na part na to ay hindi madadamay ang tulay. Gayon din sa kabilang side. At yung isang purpose ay yung tinatawag na seismic protection na ibig sabihin kapag may lindol dito sa lugar ay gagalaw lang siya at hindi masisira ang tulay. Kaya ngayon, umaabot siya ng 49 years. Pero itong tulay na to ay nag-one lane na lang dahil nag-implementa ang DPWH dito na 3 tons na lang ang makapasok at makalabas ng tulay na ito. Dahil marami na itong mga kalawang at yung iba ay nabubutas na. At dito sa ilalim ng tulay ay nabubulok na ang mga bakal dito at nisisira. Kaya ngayon, ginagawa ito ng ating mga kababayang Pilipino na manggagawa. Ang limit nga pwede makaagi 3 tons ra sa una jud. Karon bag-uhay 5 tons na dire. Natay stoplight dire, may sa mga bihador, may guide stop ug go. Nung nag-3 tons na lang ang makadaan dito sa tulay, ang lahat ng mga barko dito ay unti-unti silang umaalis at naepektuhan dito ang income ng Liloan. Dati, kumpleto yung lahat ng barko dito. 7 barko, 4 na company. Nag 3 tons na lang yung mga heavy equipment, tulad ng trailer, 10-wheelers, bus, lahat ng 7 barko dito nawala na. Pumunta ng iba-ibang lugar katulad ng St. Bernard, San Juan Port, Masin Port, San Ricardo Port. Kaya humina ang income dito sa collecting municipal, buhat ay wala ng barko. Mula nang nag 3 tons ng padanin, wala ng barko kahit isa. So itong mga tindahan dito dati ay punong-puno ito ng mga tinda. Pero ngayon ay wala na at sila ay nagsasara. At dito sa kabila ay lahat dito ay mga karinderya. At halos 90% ng mga kainan dito ay nagsasara. Kay ang amo kita karong ginagmay ra lagi. Nagluto me para for example para lang pangkonsumo namo. Diyan naman po yung customer na taga diri ra mismo. Pero wala na gadyo may customer sa mga pasahero kay wala na may barko diri Pero naingon man to sila lagi na mabalik sila inig ka okay na ang tulay. At naapektuhan din dito ang mga pasaherong naninirahan dito sa Panaon Island dahil hindi lang magdagdagan ang kanilang mga gastos kundi nasasayang din ang kanilang kunting oras. Dahil yung mga pasaherong galing Minlan ng Leyte na papasok at lalabas ng Panaon Island ay magka-cutting trip sila at sasakay sila ng tricycle lalo na pag marami silang dalang mga gamit, mga bagahe at iba pa. At pagdating nila dito sa kabilang island ay maghihintay pa sila ng ilang mga minuto or oras. At ang mga bilihin dito sa Panaon Island ay tumataas dahil yung mga malalaking sasakyan ay hindi makapasok. Kaya yung ating mga negosyante dito sa Panaon Island ay tinatransfer na lang ang mga produkto sa maliit na sasakyan. Kaya gumagasto pa sila ng gasolina, bayad sa mga labor at yung iba ay nag-rent pa ng sasakyan. Maitawid lang ang mga produktong ating mga kinakailangan. Niyan rin sa Liloan kay para maghakot aning nga tiles. Deliver ni lagi kag Davao, Surigao, tapos Lipata, Masin. Kaya ang gikag Davao, di naman ka diretso sa Liloan kay guba man ang tulay.
Mo nga kami na lang ni biyahe dire kay para mahakot na mo ni paingon dito pud sa branch kanang Milsom. So itong tulay ngayon ay currently ongoing pa rin sa pagtrabaho dahil nagsimula sila dito noong last year 2025. Dalawa kasi yung phase namin na katrabahoin. Bali yung phase 1 dito sa baba, tapos yung phase 2 dito sa taas. Ngayon, pag matapos kami siguro sa baba, hindi pa natin masasabi na pwede natin increase. Ipapakuan ba yan ng structural engineers natin kung pwede talaga mag-increase ng konti. Pero actually, dapat talaga trabahoin din yung phase 2 kasi may mga kalawang na dun yung kagaya dun sa may mga arc niya. May mga kalawang na ba? Kasi ito yung arc, ito din yung nagbibigay tibay ng tulay natin. So dapat kung matapos tayo sa baba, syempre, ikuan muna natin din sa taas para totally safe talaga siya madaanan. Kaya hanggang ngayon patuloy pa rin itong ginagawa ng ating mga kababayang manggagawa at gagawin nila ang lahat para ito'y babalik na sa normal ang ating tulay.